Sagutin po natin itong mga pinagmamaktol ng DDS na ito, mga kababayan. Pakinggan po natin at atin pong sagutin. Ito na po. Isipin nyo ng mabuti. Isipin nyo ng mabuting mabuti. Anti-corruption ba kayo o anti-Duterte lang? Isipin nyo ng mabuti. Isipin nyo ng mabuting mabuti. Anti-corruption ba kayo o anti-Duterte lang? Isipin nyo ng mabuti. Isipin nyo ng mabuting mabuti. Anti-corruption ba kayo o anti-Duterte lang? Well, bilang mabilis na pagsagot po mga kababayan, hindi na po kailangang isipin yan eh. Hindi na kailangang isiping mabuti. Obviously, anti-Duterte po talaga kami dahil sa napakaraming rason mga kababayan. Alam niyo naman po yan. Pero magbigay po tayo ng ilang rason kung bakit anti-Duterte tayo. Kasi mismo si Duterte, sinabi niya na siya ay nagnakaw din noong 2017 pero naubos na. No? Second, bukod doon, tinanghal po siya na most corrupt president noong 2017 if I'm not mistaken. At nung panahon po niya, so ayan, tignan nyo, nasa social media naman yan at saka nasa internet. Saliksikin nyo. And nung panahon niya, lumala ang korupsyon sa Pilipinas, no? Kumpara sa time ni President Pinoy Aquino. Lumagapak ang ranking ng Pilipinas sa Corruption Perception Index nung time ni Duterte. Bibigyan ko kayo ng isang example, no? Sinabi ni Harry Roque na sa Pogo daw kumukuha ng pera si Duterte. Mismong galing sa bibig ni Harry Roque. Yun po yung pagkakaunawa ko. And then, nung panahon ni Sara Duterte, ang daming issues, no? Sa kanyang pag-handle ng pondo nung siya'y mayor, no? Ang daming red flag from COA. May mga ghost employees. And then, sa DepEd, nagkaroon ng mga overpriced laptops nung panahon ni Duterte, and then yung sinasabing ghost students nung nasa DepEd si Sara, and then yung sandamakmak na misused na issues at mga confidential fund na issue, no? Sa confidential fund na hinawakan ni Sara sa DepEd at saka sa OBP. Bakit naman kasi kailangan ng confidential fund ng mga ehensyang yan? Hindi naman yan armed forces eh, hindi naman yan, ay nako mga kababayan. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin nasasagot ni Sara Duterte yung issues na yan dahil natigil po ang impeachment trial dahil nagpetisyon siya sa Supreme Court. Sinasabing matapang, matalino, palaban, hindi naman pala kayang harapin ang taong bayan na nagnanais malaman ng totoo patungkol sa mga sinasabing misuse na ginawa niya sa pondo ng OBP at saka ng DepEd. Sinasabi matalino, matapang, palaban, pero hindi kayang humarap sa mga Pilipino at hindi kayang maging accountable. Sinasabing matalino pero paano naging matalino yun? Paano naging matalino si Sara Duterte? Ang dami niyang kinuda sa publiko, sa social media, sa press, na naging reason kung bakit hindi na-grant ang interim release ng tatay niya. So, hindi matalino yun. Hindi nag-iisip, no? So, stop projecting Sara Duterte na matalino or matapang. Hindi. Kung matapang yan, hindi yan kukuha ng sandamakmak ng security guard. At kung matalino yan, hindi yan kukuda ng kukuda sa social media, sa media, sa publiko nang hindi pinag-iisipan. Ang dami niyang self-incriminating na binanggit sa social media, sa media at sa publiko na magagamit laban sa kanya at laban sa tatay niya. Ganun ba yung matalino? Kaya kung sinasabi nito na tayo'y anti-Duterte at hindi anti-corruption, well, mali po siya dun sa sinasabi niya hindi tayo anti-corruption. Or kung yun ang sinasabi niya, yun ang tinatanong niya, no? Sabi niya, isipin daw nating mabuti. Hindi na kailangang isipin mabuti yan. Anti-corruption kami and at the same time, anti-Duterte rin kami dahil marami kaming nakitang ginawa ni Duterte na nagpapakita ng corruption or katiwalian. Bago nyo kami questionin kung ano yung stand namin, kung kami ba'y anti sa ganito or pro sa ganito, kung kami ba'y anti-corruption. Definitely anti-corruption kami. Unfortunately for you, hindi lang kasi kami DDS, no? Dahil wala naman kayong monopoly ng pagiging anti-corruption. Pwede kami maging anti-corruption and at the same time, ayaw din namin sa mga Duterte. Dahil ang dami nilang kapalpakan at ang dami nilang ginawang mali sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Yun lang mga kababayan. Salamat po sa panonood.